Dear Amihan Stories presents My Dad is the Billionaire Next Door. Written by Edmin Guard. Tia, ayoko po sa trabahong ito. Natatakot po ako. Takot na wika ni Lyra sa tiyahing si Mabel. Lyra, ano ka ba? Ito na lang ang huling alas natin. Kung hindi mo to gagawin, hindi maoperahan sa kidney ang kuya mo. Alam mo namang wala rin kaming pera. Mabuti na nga lang at napakausapan ko si Yoli na ipasok ka sa trabahong to. Kaya huwag ka na maarte dyan. Mariing tugon ng tiya Mabel niya. Talaga bang pagsasayaw ang trabaho ko? Baka mamaya ibang trabaho. Pwede bang manahimik ka na lang dyan? Kung ano ipapagawa sa'yo, yun ang sundin mo. Maliwanag ba? Pero, tiya, malakas na sampal ang dumapo sa kaliwang pisngi ni Lyra. Muntik pa siyang matumba dahil mataas ang takong ng suot niyang sapatos. Ako'y tigilan mo sa kakareklamo mo, ha? Mamili ka. Ang mapagamot ang kuya mo o hayaan na lang natin siyang mamatay sa ospital. Sigaw nito sa kanya. Hindi na siya nagsalita pa at pinahid na lang ang tumulong luha mula sa kanyang mga mata. Pagdating nila sa isang club ay mabilis siyang hinila ng tiyahin papasok doon. Dire-diretso sila sa second floor na parang alam na alam ng kaniyang tiya Mabel ang pasikot-sikot sa club. Huminto sila sa isang nakasarang silid. Sunod-sunod itong kumatok bago itinulak ang pinto. Yoli, nandito na kami! Nakangiting tawag ni tiya Mabel sa babaeng nakaupo sa harap ng mesa at may hawak na sigarilyo. May katabi rin itong lalaki na humihimas sa balikat nito. Bebe ko, sa labas ka muna ha, may bisita ako. Martin itong sabi sa lalaki. Halos lumuwa ang kaniyang mga mata nang maghalikan ng mga ito sa harapan nila. Okay, bebe ko. Tawagan mo lang ako kapag kailangan mo na ako. Sabi ng lalaki bago lumabas. Oh, Mabel, siya na ba ang pamangkin na sinasabi mo? Tanong ni Yoli sa kanyang tiyahin. Oo, Yoli. Maganda hindi ba? Hindi ako mapapahiya sa'yo. Ilang taon ka na ba, Ineng? Mahiyain ka yata. Ano po? 23 na po. Bata ka bang tingnan sa edad mo Pasado ka sa akin. Sabi ni Yoli at may kinuha sa drawer na brown envelope. Heto, Mabel. Bayad ka na sa utang mo at may bonus ka pa sa akin. Virgin naman siguro yung pamangkin mo, no? Ay, oo! Alagang-alaga ko yan. Ni boyfriend nga wala yan Mabilis na sabi ni Tia Mabel. Mabuti naman kung ganon. Virgin kasi ang hinahanap ng kliyente ko ngayon. Ayaw niya sa mga babaeng napagsawaan na. Kaya itong pamangkin mo ang ibibigay ko. Don't worry. At malaki magbayad si Mr. Aquino. Biglang binundol ng kaba sa dibdib si Lyra. Hindi siya bobo para hindi maintindihan ang ginawa ng tiyahin niya sa kanya. Tia Mabel, ibinanta niyo po ako? Nanginginig ang labi niyang tanong dito. Ay nako, Lyra! Huwag ka nga magdrama dyan. Simula nang iwang kayo ng mama niya sa akin, ako na nagpalaki at nagpapakain sa inyong magkapatid. Dapat lang namang bayaran niyo ako sa mga nagastos ko sa inyo, no? Huwag ka na mag-inarte dyan at babayaran ka naman ng kliyente mo panigurado. Baka nga yumaman ka pa ng dahil sa akin. Paano ang kapatid ko? Ang pampagamot niya. Gaga! Ang kliyente mo na nga bahala roon. Galingan mo lang ang serbisyo mo, okay? Pero, Tia Mabel. Yoli, ikaw na bahala sa kanya. Basta ang bayad sa kanya, ha? Huwag mong kakalimutan at may sakit ang kapatid niyan. Baka matigok, masisipa ako. Paalam nito sa babae. Ako na bahala rito sa pamangkin mo. Bye, Mabel. Kumaway na rin si Yoli sa tiyahin niya. Ikaw, ihahatid ka ni Lani sa isang hotel. Dapat na maligo ka at maging mabango. Huwag mo nga palang kalimutan ang blindfold mo. Ayon ng kliyente ko na makita mo ang mukha niya. Kapag hindi mo ako sinunod, mamamaalam ka sa mundo nung wala sa oras. Maliwanag ba? May pagbabanta sa boses na wika ni Yoli. Opo. Natatakot niyang sagot. Wala na siyang choice kundi ang tumango rito. Samantala ay katatapos lang ding maligo ni Kael. Galing siya sa biyahe at pagod ang katawan niya nang tawagan siya ng kaibigang si Orion. Bro, welcome back! And I have a surprise for you. Masayang wika nito sa kabilang linya.
Oh, anong surprise naman yan? Kung babae, pass. Mabilis niyang sabi. You can't say no this time, Kael. Nandito na sa hotel ang babae. And don't worry, naka-blindfold siya. Ano, game? Ano ba kasi ang iniisip nyo? Busy ako sa negosyo, bro. Wala sa vocabulary ko ang babae. Just this one, bro, please. Napabuntong hininga si Kael sa sinabi ng kaibigan. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo akong regaluhan ng babae. Bro, kapag nagpunta ka ron, mananalo ako sa pustahan namin ng barkada. Pagtatapat ni Orion. What? Kunot ang noong tanong niya. Hanggang ngayon talaga, hindi pa rin sila tumitigil sa kadududa tungkol sa gender ko? Napailing siya, may mga tao talagang mabababaw. Ako lang kasi ang tanging pumustahan na mali sila, bro. Sabi pa ni Orion para mas kumbinsihin siya. Stop gaslighting me. Kung hindi ka sana sumali sa pesteng pustahan na yan, walang naganap na pustahan. Dahil pare-pareho pala sila ng hinala tungkol sa akin. Pinagtatanggol lang naman talaga kita. Ayun, nauwi sa pustahan. Ngayon nanganganib ang 1 million pesos ko. Kaya tulungan mo na ako. Fine. Kararating ko lang, babae agad ang haharapin ko. Naiiling niyang sabi. You know, sige, I will send you the name of the hotel and the room number. Enjoy! Yeah, whatever. Pinutol na niya ang tawag at mabilis siyang nagbihis. Tumunog ang cellphone niya at nakita niya ang text ng kaibigan. Ayaw talaga nila akong tantanan. Wika niya, mabilis siyang nagpunta sa sinabing lugar na kaibigan. Wala siyang balak na galawin ng babae. Gusto niya itong bigyan ng pera at pauwiin na lang. Kapag nagtanong si Orion kung may nangyari sa kanila ng babae, ay oo na lang ang isasagot niya. Hindi naman siya hihilingan nito ng ebidensya. Ngunit nagbago ang isipan ni Kael nang makita ang hitsura ng babaeng iniregalo sa kanya. She's beautiful and innocent, despite the sexy piece of cloth she was wearing. Naka-blindfold ang mga mata nito at tanging lingerie lang ang suot. Sigurado siyang wala itong suot na anuman sa ilalim nun. Matagal na siyang hindi na-a-attract sa opposite sex, pero sa babaeng kanyang nasa harapan, wala pa man ay sumisikip na ang harapan ng kanyang pantalon. Miss, what's your name? Tanong niya rito. Lyra po, sir. Maging ang boses nito ay nagbigay ng kilabot sa bawat himaymay ng katawan niya. What a beautiful name. Can I make you mine tonight? I promise. I will be gentle to you. Yes, sir. Ramdam niya ang takot nito kaya naman dahan-dahan niyang hinawakan ang babae sa pisngi at marahan itong hinalikan sa labi. Gusto niyang masanay ito sa presensya niya. Ayaw niyang tanggalin ang blindfold nito. Parang mas na-excite kasi siya na hindi nito alam kung ano ang susunod na gagawin niya. Muli niyang hinalikan ng babae hanggang sa gumanti na rin ito ng halik sa kanya. Hanggang sa mas lalong nag-init ang kanilang katawan. Hindi akalain ni Kael na birhen pa ang makakaniig. Pagkatapos nilang magtalik, ay agad itong nakatulog. I will make sure that you're going to be mine. Bulong niya rito at marahang hinaplos ang makinis nitong balat. Tumabi siya sa babae at niyakap ito ng mahigpit. 3:00 ng madaling araw nang mapabangon si Kael nang marinig ang tunog ng kanyang cellphone. Agad niyang sinagot ang tawag. Hello, Kael. Ang papa mo to. Nasaan ka ngayon? Tanong ng papa niya. Napatitig siya sa screen ng kanyang cellphone. It was an international call. Papa, bakit po kayo napatawag? Ang mama mo, Kael. What happened to mama? Nag-aalalang tanong nito. She's in the hospital right now. Inatake kasi siya kanina at nabagok ang ulo niya sa sementadong sahig ng kwarto namin. What? How is she? Comatose siya ngayon, anak. Please, come back here. We need you here, Kael. Pakiusap ng papa niya. Okay, papa. Babalik agad ako dyan. Be strong, okay? Sabi niya. Of course, I will be strong. For you and for your mama. Gotta go, papa. Bye. Mabilis siyang pinutol ang tawag. Agad siyang nagbihis. Napatitig siya sa magandang muka ng babaeng nakaniig kani-kanina lang. Babalikan kita, Lyra.
Hindi ko hahayaang makuha ka ng iba. Bulong niya dito. Naglabas siya ng tseke at isinulat niya ang halagang 5 milyong piso roon. Naglagay rin siya ng note na para rito ang perang iniwan niya. Muling hinalikan ni Kyle si Lyra bago siya tuluyang umalis. Makalipas ang 5 taon. Mama! Mama! Dito na po kami! Sigaw ni Luca. Ay anak, kamusta sa school? Malambing na tanong ni Lyra sa anak. Ayos lang naman po, may new friend ako. Good. O kuya, hindi ka ba napagod pagbabantay kay Luca? Tanong niya naman sa kapatid. Hindi naman, good boy yata ang pamangking ko. Nakangiti na sagot ni Kuya Liam, ang kaniyang kapatid. Mabuti naman, alam mo namang isa na lang yung kidney mo, kaya dapat mong alagaan ang sarili mo. Alam ko, ikaw talaga para kang sinanay eh. Halika na at tutulungan na kitang magbukas ng tindahan. May sakit ka pa naman. Dapat nagpapahinga ka rin. Pahinga? Wala yan sa bokabularyo ko, no? Lyra, ako ang dahilan kaya ka nagkakandahirap. Sana naman hayaan mo ako makabawi man lang sa'yo. Si kuya nagiging madrama. Malaki na itulong mo sa akin, no? Lalo na kay Luca. Ikaw ang naging ama niya at masaya ako dahil nakapagbagong buhay na tayo. Nakalayo na tayo sa impyernong buhay kasama si Tia Mabel. Salamat, Lyra. Sino pa bang matutulungan kundi tayong dalawa? Niyakap siya ni Kuya Liam ng mahigpit. Nasa tindahan na sila. Maraming bumibili kaya busy sina Lyra at Liam sa pag-aasikaso ng mga customer. Habang si Luca naman ay nanonood ng TV. Makalipas ang ilang oras, ay humupa na rin ang dami ng taong bumibili. Kuya, mag-relax ka muna. Bawal kang sobrang mapagod. Paalala niya sa kapatid. Ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Mabuti na lang talaga at naitago ko ang perang ibinigay ng kliyente ko. Kung nalaman niyo ni Tia Mabel, sigurado akong ubos yung pera ko. Sabi niya. Nang magising siya noon ay hindi na niya nakita pa ang lalaking nakanig niya. Ngunit nagtaka siya sa sarili dahil hindi siya nakaramdam ng pagsisisi na naibigay niya sa isang estranghero ang kaniyang pagkababae. Ang iniwan nitong pera ay ginamit niya sa pagpapagamot sa kaniyang kapatid. Ibinayad nila sa kanilang mga utang. At nang malaman ni Tia Mabel ang pagdadalang tao niya, ay pinalayas agad sila nito na labis niya namang ipinagpapasalamat. Dahil may natira pa siyang pera mula sa pagpapagamot ng kapatid, ay yun ang ginamit nila para makabili ng maliit na bahay at lote. Nagbukas sila ng sari-sari store para sa pang-araw-araw nilang gastusin. Kaya nang maipanganak niya si Luca, ay hindi sila ganun nahirapan sa gastusin. Mama! Mama! Gutom na po ako! Tawag ni Luca sa kanya. Sorry anak, lumipad na naman ang isipan ni Mama. Ano bang gusto mo kainin? Gusto ko po ng cereals na may maraming gatas. Walang problema. Basta para kay Luca, gagawin ni Mama. Yay! Kuya, pakibantayan muna itong tindahan at papakainin ko muna si Luca. Okay, sige. Pumasok na nga sila ng anak sa loob ng bahay at ginawa ni Lyra ng cereals na may gatas ang anak. Sa kabilang banda naman ay kakauwi lang din ni Kyle galing US. Sa 5 taon niyang naroroon ay hindi mawala-wala sa isipan niya ang babaeng nakaniig. Mabuti na lang at sinabi sa kanya ng kaibigan kung ano ang pangalan ng babae. Lyra Santa Maria. Yun ang buo nitong pangalan. Oras na para hanapin kita, Lyra. Bulong niya sa sarili. Hindi niya akalain na makakasurvive ang kanyang ina sa pagkakakomatose nito. Kaya natagalan siya sa US ay dahil kailangan siya ng ama roon. Siya na rin ang humawak sa Aquino International Airlines at Aquino Shipping Line na pagmamay-ari nila. Dumiretso si Kyle sa intelligence company na pagmamay-ari ng kaniyang kaibigan na si Orion. Bro! Long time no see! How are you? Agad na bati sa kanya ng kaibigan. I'm fine, bro. Sa wakas nakabalik na rin ako rito sa Pilipinas. Ikaw, how are you? Balik tanong niya sa kaibigan. Nothing has changed. Anyway, bakit ka pala nadalaw rito? May kailangan ka? Yeah. Gusto kong hanapin mo kung nasan ngayon si Lyra Santa Maria. Just give me the address, bro. Wow, hanggang ngayon ba? Hindi ka pa rin nakaka-move on sa babaeng yun? Bro, I paid for her service.
Siguro nga virgin pa siya nung nakuha mo. Pero sa tingin mo ba, hindi niya na ulitin pa ang trabaho? Shut up, Orion. If you insult her again, kalimutan mo magkaibigan tayo. Look, Kael, ano ba nakita mo sa baing yun, ha? Kalimutan mo na siya, bro. I said shut up. Kung ayaw mo ako tulungan hanapin siya, then sa ibang intelligence agency ako lalapit. I don't need a friend who can't understand me. Tumayo na siya at humakbang para lisanin ang opisina ni Orion. Fine, I will find her for you. Suko nito. Good. I will double the payment kapag nahanap mo na siya. No need. Mukhang tinamaan ka ng lintik. Biro nito sa kanya. Kasalanan mo naman to. Ikaw ang dahilan kung bakit ko nakilala si Lyra. Napakamot sa batok ang kaibigan niya at maya-maya ay tumango. Sabi ko nga, anito. Makalipas lang ang 2 araw ay ibinigay na ni Orion sa kanya ang complete address ni Lyra. Thank you, bro. I'll send my payment. It's okay. Huwag ka na mag-abala pa. I'm happy to help you, bro. Putol ni Orion sa sasabihin niya. Yeah, she's my happiness. Halos pabulong na niyang sabi. Ibinaba niya na ang tawag at binuksan ang email para mabasa ang address ng dalaga. Sa San Jose pala siya nakatira ngayon. Wait for me, Lyra. I will make you mine. Nakangiti niyang bulong sabay tayo at kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na siya sa San Jose. Nagtanong-tanong siya kung saan ang bahay ni Lyra at itinuro siya ng mga ito sa isang may kalakihang tindahan. Mukhang mayaman, sino kaya ang pinunta niya rito? Narinig niyang bulong ng isang ginang na nasa tapat ng tindahan. Oo nga no, sa kanya siguro yung kotse sa labas. Ang gara. Sagot ng isa pang ginang na katabi nito. Shh, baka may hinahanap lang siya rito. Nilingon niya ang 2 ginang na nag-uusap at agad namang nag-iwas sa mga ito ng tingin. Napatingin siya sa kanyang suot. Kailangan niyang maging simple lang sa harapan ni Lyra at baka hindi siya nito pansinin. Kaya naman mabilis siyang bumalik sa kotse at nagpunta sa malapit na mall. Bumili siya ng simpleng damit. Iiwan niya muna ang sasakyan sa mall at magtataksi na lang papunta sa San Jose. Muling bumalik si Kael sa San Jose at natagpuan na nga niya ang bahay ni Lyra. Tao po, pabili ng soft drinks. Kunway bili niya sa tindahan ng babae. Ilan po, sir? Tanong ng lalaking nagbabantay. Kumunot ang noo ni Kael. Bakit hindi si Lyra nandito? Tanong ng isipan niya. Sir, ilan po? Isa lang. May bibilhin pa kayo? Bigyan mo rin ako ng biscuits. Isali mo na ang diaper, napkin at tawas. Aniya para lang may mabili. Okay po. Mabuti at nautusan ka ng misis mo na bumili ng napkin. May mga lalaking hindi bumibili ng napkin para sa kanilang mga asawa. Komento ng lalaki. Ha? Sa kapatid ko yung napkin. Ganun ba? Mukhang bago ka yata rito. Ako nga pala si Liam. Pakilala nito sa kanya. Ako si Kael. Oo, bago lang ako rito. Naghahanap nga ako ng apartment eh. Masikip na kasi rin kina ate. Ayoko na makisiksik. Talaga? May bakante dyan kay Aling Nena oh. Dare ko ng apartment niyan. Pagbibida pa ni Liam. Ganun ba? Sige, hahanapin ko mamaya si Aling Nena. Sabi ni Kael, balak niya kasing makipaglapit muna kay Lyra. Ikaw lang ba nakatira rito? Usisa niya. Kasama ko rito ang kapatid at pamangkin ko. Nakahinga siya ng maluwag nang malamang kapatid pala ni Lyra ang lalaki. Panay ang kwentuhan nila ni Liam nang dumating ang babaeng isinisigaw ng kaniyang puso. Lyra, nakabalik ka na pala. Luka, ano pa salubong mo kay Tito ha? Tanong ni Liam sa bata na ngayon niya lang napansin. Biglang lumakas ang kabog ng kaniyang dibdib. Milk and vegetables for Tito Liam. Sagot ng bata. Ay, siya nga pala, Lyra. May bago akong kaibigan. Si Kael nga pala. Kael, ito ang kapatid ko si Lyra at ang anak niyang si Luka. Pakilala ni Liam sa mga ito. Lagi ka namang may bagong kaibigan kasi friendly ka. Pabirong sabi ni Lyra sa kapatid. Hi, Lyra. Hi, Luka. Bati ni Kael kahit na nga ba nanginginig ang kaniyang buong katawan.
Hello, kumain na ba kayo? Magluluto lang ako. Nakangiti na sabi ni Lyra. Hello po, sir! Bati naman ni Luca sa kanya. Gusto niyang yakapin ng mahigpit si Luca. Alam niyang siya ang ama nito. Damang-dama niya yon habang pinagmamasdan ng bata. Nais niya itong yakapin ngunit pinigilan niyang sarili. Magluto ka na, Lyra, para makakain ang bisita natin. Utos ni Liam sa kapatid. Sige na, sa kusina lang ako. Tara, Luca, sama mo si mama na magluto. Okay po. Mabilis na sagot ni Luca. Hindi mo naman kailangan mag-abala pa. Aniya kay Liam nang sila na lamang dalawa. Hindi mo naman ako bisita, customer lang ako sa tindahan niyo. Nakakahiya sa kapatid mo, mukhang pagod na tapos paglulutuin pa. Nang araw ring yon ay pinuntahan din ni Kael at Liam si Aling Nena at sinabi ritong mangungupahan siya. Mabilis itong pumayag. Binigyan niya ito ng 3 months advance at isang deposit. Mabuti na lang at mabilis niyang nakapalagayang loob si Liam. Samantala, hindi rin nagtagal ay tapos nang magluto si Lyra ng pagkain. Afritada at pansit bihon ang niluto niya. Tamang-tama at tanghali na. Lumabas siya mula sa kusina at nagpunta sa tindahan. Sir Kael, saluhan niyo kami sa pagkain. Kuya Liam, isama mo Sir Kael dito. Handa na ang pagkain. Tawag niya sa kapatid at sa bisita nito. Hindi niya alam pero ang gaan ng loob niya kay Kael. Maya-maya pa ay nasa hapag na sila kasama si Kael. Panay ang sulyap niya sa gwapong binata. Hi Luca, gusto mo bang ipagbalat kita ng shrimp? Malambing nitong tanong sa anak niya. Yes po! Masarap to isawsaw sa mayonnaise. Gusto mo ba? Wow! Paano niyo po nalaman ang favorite ko, sir? Talaga? Favorite mong shrimp na isawsaw sa mayonnaise? Opo, ang sarap nun eh. Pareho pala tayo. Anong gusto mong laruan? Gusto ko ng airplanes and ships too. I will buy you a toy. Gusto mo ba? Yes po, sir! Masayang sabi ni Luca. Pwede bang huwag sir ang itawag mo sa akin? Nagtatakang tiningnan ni Lyra si Kael. Kakaiba ang titig nito sa anak niya. Ano pong itatawag ko sa'yo? Uncle? Tito po ba? Daddy. Mahina nitong sabi pero narinig pa rin niya yon. Biglang bumilis ang pintig ng puso niya. Anong sabi mo? Paninigurado niya. Nag-iwas ito ng tingin sa kanya. Wala. Sagot nito. Hindi na siya nagsalita pa at baka mali lang ang dinig niya. Just call me whatever you want, Luca. Talaga po? Wala kasi akong daddy eh. Can I call you dad? Luca. Nakaramdam siya ng awa para sa anak. Luca, pamangkin. Huwag mo namang i-pressure si Kael. Kakakilala pa lang natin sa kanya at ganun din siya sa atin. Sabi naman ni Liam. Ngunit nagulat sila nang tumayo si Kael at niyakap ng mahigpit si Luca. Yes, pwede mo akong tawaging daddy. Magiging masaya ako kapag tinawag mo akong daddy. Emosyonal nitong sabi. Yay! May daddy na ako! May daddy na ako! Kanta pa ni Luca. Napangiti na lang siya. Ramdam niyang mabuting tao si Kael. Ganun pa man ay nahihiwagaan pa rin siya rito. Sa kabilang banda, pagkatapos kumain ng pananghalian, ay nagpaalam na muna si Kael na aalis. Nagpasalamat siya kay Lyra sa niluto nitong ulam. Ang galing nitong magluto. Nagpaalam na rin siya kina Liam at Luca. Masaya siya habang tinatawag ni Luca na daddy. Babalik ako mamayang gabi, Liam. Kukunin ko lang ang mga gamit ko sa bahay ni ate. Paalam niya rito. Sige, ayayin mo ako mamaya ha. Inom tayo, marami akong gustong itanong sa'yo eh. Anito sa kanya. Sure, at saka may sasabihin din naman ako sa'yo mamaya. Sige, pare. Pagdating niya sa bahay ay agad niyang tinawagan ng kanyang ama para ibalita sa mga ito na may anak na siya. Hello, Kael. Kumusta ka na? Hindi ka man lang tumawag pagdating mo sa Pinas. Medyo nag-alala tuloy ang mami mo. Bungad agad ng ama sa kanya. Dad, I have a good news. Mukhang ang good news dahil masaya ang boses mo. May anak na ako, Dad. His name is Luca, and I'm sure he's mine. What? May anak ka na? Kararating mo lang sa Pinas, may anak ka kaagad? Ano yan, magic? Dad, listen.
Hindi ba't naikwento ko sa'yo yung babaeng hindi mawala-wala sa isipan ko? May nangyari sa amin bago ako lumipad ng US. Pagbalik ko rito, agad ko siyang pinahanap. At kanina nga, nakita ko ang anak niyang lalaki. And I'm 100% sure that is mine. Paliwanag niya rito. Ang sinasabi mo ba ay hindi alam ng babaeng yun na ikaw ang ama ng bata? Yep. Ayaw ko siyang biglain, Dad. For the meantime, titira muna ako sa apartment na katabi nila. Gusto ko muna silang mapalapit sa akin. Para kapag sinabi ko ng totoo, madali na lang nila ako matatanggap. Good luck, son. Magiging masaya ang mami mo kapag nalaman niyang tungkol sa kanyang apo. Send us his picture, okay? Sure, Dad. Mag-empake lang ako ng mga gamit ko. And don't worry, hindi ko naman pababayaan ang kumpanya natin dito sa Pinas. But I will make sure na magkakaroon ako ng time para sa mag-ina ko. I'm rooting for you, son. Salamat, Dad. Pagkatapos magpaalam sa ama ay agad na nag-empake si Kael. Pero nang makitang halos mamahaling damit ang nasa kanyang closet, ay muli niya yung isinara. Kailangan niya maging simpleng tao sa paningin na mag-ina niya. I need to change my wardrobe. Nakangiti niyang sabi. At yun nga ang ginawa niya. Tinawagan niya ang assistant para ibili siya ng mga simpleng damit. Maging ang mga kailangan niya sa apartment niya ay isinali na rin niya sa pamimili. Nagtataka man ang kanyang assistant ay walang tanong na sumunod dito sa nais niya. Marami siyang dala kaya nagpatulong siya sa mga tambay sa San Jose. Nang maipasok ang lahat ng gamit niya, ay mabilis niyang inabutan ng tig-1,000 ang dalawang lalaking tumulong sa kanya. Wow, bossing! Ang laki ng bayad mo sa amin! Kapag may kailangan kayo pagawa, sabihan mo kami ha. Anang isa sa mga lalaki na nagpakilala bilang Joel. Isa sa mga tambay sa labas. Walang problema. Basta kayo ang bahala sa akin dito ha. Wala pa ako masyadong kilala at baka may mang-trip sa akin dito. Sabi niya sa mga ito. Huwag kang mag-alala, bossing. Mababait naman ang mga taga rito eh. At kapag may kakanti sa'yo rito, sabihan mo lang kami. Kami nang bahala. Salamat. Aasahan ko yan. Tumango lang ang dalawang lalaki at lumabas na mula sa apartment niya. Mabuti na lang at may aircon. Medyo maliit lang ang espasyo pero ayos na to. Wika niya sa sarili. Nagsimula na siyang mag-ayos nang may kumatok sa pinto. Sino yan? Tanong niya habang papalapit sa pinto. Hi, si Lyra to. Nakita ko maraming gamit ang ipinasok ni na Joel dito. Ang kulit ni Luca. Gusto niyang tulungan ka naming mag-ayos sa mga gamit mo. Paliwanag nito. Lyra, hindi na sana kayo nagabala pa. Kayang-kaya ko naman to eh. Nakakahiya sa inyo. Anong nakakahiya? Ayos lang yun no. Ano, tutulong ba kami ni Luca? Oo nga po, Daddy. Tutulungan ka po namin ni Mama para mabilis ka pong matapos. Magluluto pa naman si Mama ng garlic chicken mamaya. Sabi naman ni Luca. Mahina siyang natawa sa anak. Ang kulit din nito. Manang-mana nga sa kanya. O siya, kayo ang bahala. Basta wag lang kayo masyadong magpapagod. Kaya ko na naman to eh. Sabi niya at pinapasok ang kanyang mag-ina. Ang dami mo palang dinala na gamit. May ref, rice cooker at malaking TV ka pa. Mabuti ka pa at afford mo mga ganito mga gamit. Ang laki siguro ng sahod mo sa trabaho mo, no? Ha? Oo, malaki ang sahod ko sa isang airline company na pinagtatrabahuhan ko. Kaya pala can afford. Sige na at magsisimula na akong ayusin tong mga gamit mo na nagkalat. Thank you, Lyra. Wala yun, magaan lang talaga ang loob ko sa'yo eh. Nakangiti na sabi ni Lyra. Kung pwede lang itong halikan ay ginawa na niya. Kinagabihan ay sa bahay nga ni na Lyra kumain si Kael. Pagkatapos kumain ay inaya niya si Liam sa apartment niya. May alak pa siyang binili para sa kanila. Nagpaalam siya ng maayos sa kanya mag-ina. Pare, may sasabihin sana ako sa iyo eh. Sana wag ka magkagalit. Simula ni Kael kay Liam. Nasa loob na sila ng apartment niya. Ano yon? Baka naman may gusto ka sa kapatid ko at balak mo siyang ligawan. Tama ba? Hula ni Liam. Seryoso ang mukha nitong nakatingin sa kanya. Malalim siyang napabuntong hininga. Ako ang totoong ama ni Luca, Liam. Amin niya rito. Malakas na natawa si Liam sa sinabi ni Kael. Pare, hindi nga kilala ng kapatid ko nakabuntis sa kanya. Paano mo nalamang ikaw ngayon? Look, Liam, alam kong nagulat kita sa sinabi ko.
Pero ako talaga ang totoong ama ni Luca. Hindi mo ba nakikita ang pagkakahawig namin ng pamangkin mo? Kahit walang DNA test, alam kong akin si Luca. Paano? Kaya ba lumapit ka sa akin? Sa amin, dahil may plano kang kunin si Luca sa amin? Relax ka lang, Liam. Hindi ko kukunin si Luca kay Lyra. Ibang plano ko. I want to court her. Gusto kong mahalin niya rin ako katulad ng pagmamahal ko sa kanya. Mahal mo ang kapatid ko? Kung mahal mo siya, bakit ngayon ka lang nagpakita sa kanya? Kung kailan marami ng pinagdaanang hirap ang kapatid ko para lang maalagaan si Luca. It was personal. Ang alam ko lang kahit na ano pa ang sabihin ko ngayon, magtutunog excuse lang yun. Isa pa, hindi ko alam na may anak kami. Dahil kung alam ko, hindi na aabot sa ganito katagal bago pa ako muling bumalik sa buhay ni Lyra. Bakit nawala ka na lang bigla sa buhay niya? Dahil nakuha mo na ang gusto mo? No. I have my reasons. Nakomatos ang mami ko. Kailangan ako ni Dad para pamahalaan ang kumpanya namin. It's hard, you know. Dahil kahit nasa US ang katawan ko, nandito naman sa Pinas ang puso at isipan ko. Kaya nga nang bumalik ako rito, ipinahanap ko kaagad si Lyra. And you know the rest. Iba nga naman ang impluwensya ng pera. Papayagan kitang makalapit sa mag-ina mo. Pero hinding-hindi mo ilalayo si Luca kay Lyra. Kakasabi ko lang, hindi ba? Mahal ko ang kapatid mo. Seryoso niyang sabi dito. Hindi ako naniniwala. Patunayan mo munang mahal mo nga ang kapatid ko bago ko siya ipagkatiwala sa'yo. Seryoso ring pahayag ni Liam sa kanya. Okay, deal. Inilahad niya ang kamay kay Liam na agad namang tinanggap nito. Araw ng Sabado at walang pasok, kaya hindi na muna ginising ni Lyra ang anak. Pagpasok niya sa kusina ay nagulat siya nang makita si Kael na nagluluto ng pagkain. Good morning, Kael. Anong ginagawa mo? Bakit ikaw nagluluto niyan? Tanong niya sa lalaki. Mahigit 2 linggo na rin buhat nang dumating si Kael sa lugar nila, ay agad itong naging malapit sa kuya niya. Kaya naman madalas itong nasa bahay nila. Hindi pala madalas. Araw-araw itong nasa kanila. Hi, good morning, Lyra. Pasensya ka na at pinakilamanan ko tong kusina mo. Nagpaalam naman ako kay Liam. Paliwanag nito sa kanya. Ayos lang naman sa akin gamitin mo tong kusina namin eh. Pero bakit ikaw nagluluto? Bisita ka namin. Hindi mo na ako bisita at kapitbahay mo na ako ngayon. At saka hayaan mo na ako. Gusto ko lang talaga magpasalamat sa inyo magkapatid. Bagong salta lang ako rito pero tanggap niyo na kaagad ako ni Liam. Ay, sus. Nagdrama ka na naman dyan. Gusto mo bang tulungan kita? Wag na. Maupo ka na lang dyan at ipagtitimpla kita ng gatas. Hinila nito ang isang plastic na upuan at pinaupo siya nito. Kael, ayos lang naman ako, pero salamat na rin. Sabi ni Liam, may sakit ka raw kahapon. You need to give time for yourself. Wala sa bokabularyo ko yan, no? Isa pa, masakit lang naman ang ulo ko kahapon, hindi naman malala. Pero dahil nandito na ako, I can help you with the simple things, okay? Salamat, Kael. Naguguluhan tuloy ako kung bakit mo to ginagawa. Wala pa silang 1 buwang magkakilala. Oo at magaan ang loob niya sa lalaki, ngunit ang weird pa rin na at home na ito sa bahay nila. I'm doing this because I like you, Lyra. Laglag ang pangang tiningnan niya si Kael. Kael, kung ginagawa mo to dahil naaawa ka sa akin at sa anak ko, pues, itigil mo na to. Hindi to awa, Lyra. This is real. Please. Give me a chance to know you better. Yumuko siya habang kagat-kagat niya ang pang-ibabang labi. Hindi niya alam ang isasagot dito. Naramdaman na lang niya ang paghawak nito sa kamay niya. I know marami kang tanong. I know you're doubting my intention to you and Luca. Pero please, just give me a chance to prove na malinis ang intention ko sa pamilya mo. Hindi niya alam kung bakit may nagtutulak sa kanyang bigyan ng pagkakataon si Kael. Malakas siyang napabuntong hininga. O siya, sige na nga. Bibigyan kita ng pagkakataon na ipakita ang malinis mong intensyon para sa pamilya ko. Please, Kael, ayoko masaktan. Ayoko ring masaktan ang anak ko. Siya na lang ang meron ako. Hindi ko hahayaan na masaktan kayo ni Luca. Pangako yan, Lyra. Kael, ang niluluto mo nasusunog! Imbis ay tili niya nang may maamoy na nasusunog. Oh, holy cow! Sigaw nito. Nang makita ang itsura ng niluluto nito ay napangiwi siya. Hindi na rin yun makakain pa.
Mahina siyang natawa sa naging hitsura ni Kael. Mukhang may part 2 ngayon ang pagluluto mo ah. Natatawa niya pa ring sabi dito. Yeah, magluluto na lang ulit ako. Nakasimangot itong sabi. Pagkatapos nilang kumain ay agad nagpresenta si Kael na siya na ang maghuhugas sa mga pinagkainan nila. Pero hindi pumayag si Lyra. Ayaw nitong patalo. Kaya sa huli ay ito na rin ang nanalo. Naglalaro ng laruang eroplano si Luca nang lapitan niya. Luca, gusto mo ba mamasyal? Or mamili ng maraming laruan sa mall? Tanong niya sa anak. Talaga, Daddy? Bibilhan mo ko ng maraming airplanes at barko po? Yap, kaya ayusin mo na yung mga gamit mo at alis na tayo. Yay! Thank you, Daddy! Tumakbo si Luca papunta sa silid nito. Tinungo naman ni Kael si Lyra sa kusina. Lyra? Tawag niya dito. Oh, ano yon? Gusto ko kasing yayain kayo ni Luca na mamasyal at mamili sa mall. Is that okay with you? Dahil Sabado ngayon, pwede naman. Baka gustong sumama ni Kuya Liam sa atin? Nakakahiya naman kung iwan natin siya. Sure, sabihan ko siya. Don't worry. Pagkatapos magluto ni Kael ay inihanda na niya ang pagkain sa mesa. Tinawag na niya si Liam para sumabay sa pagkain. Pare, inaya ko mamasyal si Lyra kasama si Luca. Gusto mo bang sumama? Tanong niya habang nasa hapag. Tiningnan siya nito bago umiling. Wag na, magiging fourth wheel lang ako sa lakad niyo. Sagot ni Liam. Kuya, anong fourth wheel ka dyan? Sumama ka na sa amin. Mukhang baguhan lang tong si Kael dito, kaya samahan na natin. Pangungumbinsi ni Lyra sa kapatid. Oo nga, Tito Liam, sama ka na. Segunda naman ang anak niya. Yeah, sama ka na. It's really fine with me. Ako ang bahala. Sabi naman niya. Sige na nga, sasama na ako. Napipilitang tugon ni Liam. Maga tayong alis para mahaba ang oras nating mamasyal. Yay! It's like a family day. Masayang sigaw ni Luca. It is a family day, Luca. Nakangiti na sabi niya sa anak. Inasikaso niya si Luca sa pagkain. Pagkatapos ay si Lyra naman ang inasikaso niya. Sinandukan niya ito ng ulam at inilagay sa pinggan nito. Kael, ako na yan. Nakakahiya naman sa'yo. Namumula ang mukhang saway sa kanya ng dalaga. It's okay. Gusto kong asikasuhin ka. Pero, Kael. Shh, just eat. Sabi niya at dinagdagan pa ng pagkain ng plato nito. Salamat. No problem. Pagkatapos nilang kumain ay naghanda na sila para umalis. Nag-book si Kael ng taxi. Baka magtaka si Lyra kung sasakay sila sa kanyang sasakyan. Hindi niya pa nakukuha ang loob nito, kaya dapat lang siyang maging low-key. Ilang sandali pa nga ay nasa malaking mall na sila. Daddy! Gusto ko bang mag-play sa loob? Excited na sigaw ni Luca. Anything you want, Luca? Luca, wag panituro mo ha. Alam mo namang hindi mo. Lyra, please, don't say that. Hayaan mo siya sa gusto niya. I can be his father, Lyra. Kael. Hayaan mo na lang ako, okay? I told you, gusto kita. Nabibilis na lang talaga ako sa mga pangyayari. Kailangan lang tayo nagkakilala tapos... May mga bagay talaga na mabilis mangyari. Malay mo bukas makalawa, kasal na tayo. Malakas na tumawa si Lyra sa sinabi niya. Yan ang malabong mangyari. Naiiling nitong sabi. Malay mo naman. Tara na nga at mukhang excited na si Luca na maglaro. Giit ni Kael. Sabay-sabay na silang pumasok sa loob ng malaking mall. Daddy, gusto ko ng airplanes at mga barko po. Hiling ni Luca sa kanya. Sure, bilhin mo lang lahat ng gusto mo. Akong bahala sa'yo. Kael, huwag mo namang i-spoil ang anak ko. Baka masanay. Hayaan mo na ako. Ngayon lang naman to eh. Oo nga, Lyra. Hayaan mong ibigay ni Kael ang gusto ni Luca. Singit ni Liam. Pero kuya, baka kasi... Baka ano, Lyra? May gumagambala ba sa isipan mo? Tanong niya, umiling-iling ito sa kanya. Wala. Hinay-hinay lang sa pagbibigay sa anak ko. Ayoko lang talaga masanay siya. I understand, don't worry. Kakausapin ko naman ang anak natin. Natigilan si Lyra sa sinabi nito. Nanlalaki ang mga mata nitong tumingin sa kanya. Anong sabi mo? Sabi ko, anak natin. Daddy na kaya ang tawag niya sa akin.
Akala ko kasi... Nag-iwas ito ng tingin sa kanya. Akala mo yan, oh. Wala, tayo na. At mukhang napaparami na ang lagay ni Luca ng mga laruan sa cart. Nauna na itong naglakad. Napabuntong hininga naman siya. Dahan-dahan lang, Kael. Ayoko masaktan ng kapatid ko. Marami na siyang isinakripisyo para sa akin at kay Luca. Kaya kapag niloko mo siya, tatawirin ko ang impyerno para todasin ka. Warning ni Liam sa kanya. Hinding-hindi mangyayari yun. Siguraduhin mo lang. Tumango siya rito at naglakad na papunta sa kanyang magina. Lahat ng gusto ni Luca ay binili niya. Dahil sa kakaikot ay nagaya ang anak niyang kumain na muna. Umorder na kayo, kahit ano, ako ang bahala. Aniya sa mga ito. Daddy, can I eat french fries po? Tsaka fried chicken? Tanong ni Lucas sa kanya. Sure. Pagkatapos nilang kumain ay binalingan niya si Liam. Liam, iwan muna namin si Lucas sa'yo. Pwede ka ring mamili ng mga gusto mo. Paalam niya kay Liam, sabay pa simpleng inabot dito ang card niya. Saan kayo pupunta, Daddy? Tanong ni Luca. Dito lang kami sa mall. May gusto lang akong ipakita sa mama mo. Ayos lang ba? Bawal ba akong sumama, Daddy? Next time, isasama kita. For now, si mama muna, okay? Okay po. Samahan ko na lang po si Tito Liam sa pamimili ng gusto niya, Daddy. Much better. Liam, ikaw na muna bahala kay Luca. Isinama mo ba ako para maging babysitter? Lukot ang mukhang tanong ni Liam sa kanya. Of course not. Tanggi niya. Sige, kunwari naniniwala ako. Sabi pa ni Liam habang napapailing. Sige na, ako nang bahala sa pamangkin ko. Basta siguruhin mo lang na wala kang binabalak na masama. Don't worry, she's in good hands. Tiningnan niya ang babae at nganitian. Nakita niya naman kung paano namula mukha nito. She's more beautiful when blushing. Hinawakan niya ito sa kamay at dinala sa 5th floor ng mall. Medyo malamig ang kamay ni Lyra. Mukhang kinakabahan ito. Ayos ka lang ba? Tanong niya rito. Medyo. Kinakabahan kasi ako. Huwag kang kabahan. Hindi naman kita kakainin eh. Kung ayaw mo magpakain. Kael? Malakas siyang natawa sa naging reaksyon nito. Ito ang tandaan mo, Lyra. Gagawin ko ang lahat para tanggapin mo ako sa buhay niya ni Luca. Bakit parang ayos lang sa'yo na angkinin mong anak si Luca? Dahil gusto ko. Package deal kayo. Anak mo siya. Gusto kita. Kaya kasama si Luca sa dapat kong magustuhan at mahalin. Hindi lang naman ikaw ang gusto kong ligawan eh. Maging si Luca. Talaga? Kaya ba ayos lang sa'yo na tawagin ka ni Luca na daddy? Oo naman. Mas gusto ko nga na tinatawag niya akong daddy eh. Salamat, Kael. Sana matanggap mo ako ng buo. Ngayon pa lang, tanggap na kita, Lyra. Kahit sino ka pa at kahit ano ka pa. Marahan niya itong niyakap. Gusto niyang ipadama dito kung gaano niya ito kamahal. Nahanda niya itong protektahan at ang kanilang mga anak. Dinala ni Kael sa isang jewelry store si Laika. Gusto niya itong bigyan ng regalo. Kael, bakit po ako dinala rito? Naguguluhan itong tanong sa kanya. Gusto kitang bigyan ng regalo. Ano? Wag na. Marami ka na pinamili kay Luca. Alam ko malaki ang sahod mo sa trabaho mo. Pero hindi naman yata tama na abusuhin namin ang kabaitan mo. Tama na ang mga pinamili mo. Hindi ko na matatanggap kung bibili ka pa ng alahas para sa akin. Please, gusto kitang bigyan ng isang promise necklace. Gusto ko malaman mo na mahalaga kayo ni Luca sa akin. Gusto kong lagi mo akong iisipin. Kahit wala ako sa tabi mo. Kael, hindi naman nadadala sa mga material na bagay ang lahat eh. Pwede mo naman akong i-text. Tawagan kung gusto mong mangumusta. At saka magkapit-bahay lang naman tayong dalawa. Kung gusto mong dumalaw sa amin ni Luca, bukas ang bahay namin para sa'yo. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong bilhan ng mga mamahaling bagay. Pakiusap nito. Malakas siyang napabuntong hininga. Tinalo siya nito sa katwiran. Okay, fine. Sa ngayon, hindi mo na kita bibigyan ng regalo. Pero asahan mong sa mga susunod na buwan, hindi mo na ako mapipigilan pa. Nabigyan ka ng regalo. Salamat at naiintindihan mo ako, Kael. Mas lalo lang kitang nagustuhan dahil sa ugali mo. Kakaibangang talaga. Huwag mo na akong bulahin pa. Tara na. At naghihintay na si Luca sa atin. Gusto niya pa namang maglaro. Tara na. Muli ay pinagsalikop ni Kael ang kamay nilang dalawa ni Lyra.
Masaya siya dahil alam niyang hindi siya mahihirapang kunin ang loob ng kanyang mag-ina. Paggabi na nang makauwi sila galing sa pamamasyal. Habang nasa taxi ay nakatulog si Luca, kaya kinarga na ni Kael ang anak patungo sa silid nito. Hinalikan niya muna ito sa noo bago lumabas mula sa silid. Pare, salamat sa mga regalo mo. Pasasalamat ni Liam sa kanya. Walang problema. Malaki ang pasasalamat ko sa iyo. At nandyan ka sa mga panahong wala ako para bantayan ang mag-ina ko. Salamat din at hindi mo sinabi kay Lyra ang totoo. Isa lang naman ang gusto ko eh. Yun ay ang kaligayahan ng kapatid at pamangkin ko. At yun mismo ang gagawin ko. Ang mahalin na talagaan sila. Nakangiti niyang sabi, lumapit sa kanila si Lyra. Kael, salamat pala ha. Ngayon ko lang nakitang ganun kasaya si Luca. Pasasalamat ang babae sa kanya. Walang problema. Kahit gawin pa natin to every week. Nako, hindi naman tama kung kada linggo na lang ay mamamasyal. Pwede namang mag-bonding kahit nasa bahay lang. You're right. Ipagluluto mo ba ako ng masarap na pagkain? Walang problema yon. Sige na. At umuwi ka na nang makapagpahinga ka na. Yeah, good night. Nakangiti niyang paalam dito. Good night. Muntikan nang mahulog ang kanyang puso nang ngitian siya nito. Kaya naman masaya siyang umuwi sa kanyang apartment ng gabing yun. Makalipas ang isang buwan ay patuloy pa rin sa panliligaw si Kael kay Lyra. Nasasanay na nga si Lyra na palaging nakikita si Kael. Maging ang anak niya ay sanay na sa lalaki. Pero may mga agam-agam pa rin siya sa kanyang puso. Lyra, ang lalim yata na iniisip mo. May problema ba? Nag-aalalang tanong ng Kuya Liam niya. Kuya, natatakot kasi ako eh. Natatakot saan? Natatakot ako mahalin si Kael. Ramdam ko namang sincero siya sa akin kahit parang ang bilis ng lahat. Ang bilis na gusto na niya ako kahit saglit pa lang kami magkakilala. Wala rin ako narinig sa kanya na hinuhusgahan niya ako. Pero natatakot kasi akong malaman niya ang totoo na dati akong naging isang bayarang babae. Baka mag-iba ang pagtingin niya sa akin. Lyra, huwag kang mag-overthink. Kausapin mo siya. Sabihin mo sa kanyang totoo. Ramdam ko rin namang mabuting tao si Kael. Tama ka nga. Kuya, kailangan namin mag-usap na dalawa. Kailangan kong sabihin sa kanyang totoo. Kung tatanggapin niya ang nakaraan ko, ay handa ko nang ibigay ang puso ko sa kanya. At kapag hindi niya ako kayang tanggapin, ako na mismo lalayo. Tinapik ng kuya niya ang kanyang balikat at maya-maya pa ay inakbayan na siya nito. Mahal na mahal kita, Lyra. Kayo ni Luca. Kayo na lang ang natitirang pamilya ko. Kaya magiging masaya ako kapag nakita ko kayo masaya. Lalo na kapag nakita kong buo na ang pamilya niyo ni Luca. Mahal na mahal ka rin namin ni Luca, kuya. Salamat sa lahat ng naitulong mo sa amin ng anak ko. Lyra, ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo eh. Buhay pa nga ako hanggang ngayon dahil sa mga sakripisyo mo. Tayong dalawa lang naman ang magtutulungan, hindi ba? Basta ito lang payo ko para sa iyo. Sundin mo ang tinitibok ng puso mo. Sabi nito sa kanya. Nginitian niya ang kapatid. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Samantalang si Kael naman ay busy sa kanyang trabaho. Kadalasan ay work from home lang siya. Pero dahil kabi-kabila ang meeting na kailangan niyang puntahan ay hindi na siya mapirmi sa bahay. Namimiss tuloy niya ang kanyang mag-ina. Kinahapunan ay maaga siyang umalis sa opisina. Gusto niyang makasama ang mag-ina niya. Nag-take out pa siya ng pagkain para dalhin sa bahay ni Lyra. Bumili rin siya ng bulaklak at cake. Wala namang okasyon. Gusto niya lang na bumawi. Nasa mall na rin siya at binili niya ang regalong matagal nang gustong ibigay kay Lyra. Isa yung infinity necklace. Simple lang naman yun, pero may mga batong nakapalibot sa pendant na may infinity shape. Pagdating niya sa San Jose, ay agad siyang dumiretso sa bahay ni Lyra. Liam, good afternoon. Amagin ako? Nakangiti niyang tanong kay Liam. Nasa loob. Pasok ka na lang. Salamat, may dala akong pagkain. Pagsaluhan natin. Sige, susunod na ako. Pumasok na nga siya sa loob ng bahay. Nakita niya ang mag-ina niya na masinsinang nag-uusap. Hi, Lyra. Hi there, Luca. Mukhang seryoso ng usapan niyo ah. Tanong niya sa mga ito sabay lapag ng mga dalang pagkain sa mesa. Hi, Daddy! Ano pong dala niyo? Tanong nito. Food for you and Tito Liam. And flowers for Mama.
Ibinigay niya kay Lyra ang mga bulaklak na dala. Naku naman, nagabala ka pa. Pero salamat nagustuhan ko ang mga bulaklak. Tsaka salamat din sa pagkain. Wala yun, bumabawi lang ako sa inyo ni Luca. Ilang araw din akong busy sa trabaho kaya hindi ko kayo madalas na madalaw. Ano ka ba? Naiintindihan naman namin na may trabaho ka kaya ayos lang. Siya nga pala, ano ba yung pinag-uusapan niyo ni Luca kanina? Ang seryoso yung dalawa. Kasi daddy, sa susunod na linggo may family day sa daycare. Sinabi ko po sa mga kaklase ko na may daddy na ako. Ayaw nilang maniwala kung hindi ka raw pupunta. Ang sabi ni mama, marami ka raw trabaho at hindi ka pwede sa weekdays. Daddy, pwede ka po bang sumama sa family day namin? May pakiusap sa boses na tanong ni Luca. Bigla naman siyang nakaramdam ng kirot sa nakikita sa anak. Kailangan na niyang planuhin ang pagtatapat kay Lyra na siya ang totoong ama ni Luca. Halika nga anak, lapit ka kay daddy. Sabi niya sa anak. Mabilis naman itong lumapit sa kanya. Huwag ka magalit kay mama mo Totoo naman kasi may trabaho ako sa weekdays. Pero dahil family day nyo, sasama si daddy. Kaya huwag ka na malungkot, okay? Yay! May daddy na ako! Sabi ko naman sa'yo, mama hindi ako kayang tanggihan ni daddy. Masayang sigaw ni Luca. Kael, ayos lang naman kahit hindi ka pumunta. May trabaho ka, naiintindihan kita. Ako na ang bahalang kumausap sa anak ko. Lyra, ano ka ba? Ayos lang naman na sumama ako. Isang araw lang naman ang pagliban ko Mas importante ang family day kaysa sa trabaho ko. Ewan ko talaga sa'yo, Kael. Sobra mo nang iniisip ang anak ko. Parang mas close ka pa sa kanya ngayon. Nakanguso nitong sabi. Mahina naman siyang natawa. Huwag mo sabihin na nagseselos ka dahil mas love na ako ni Luca kaysa sa'yo. Biro niya sa babae. Hindi Bakit naman ako magsiselos? Mas mahal pa rin naman ako ng anak ko. That's right. Alam ko mas mahal ka ni Luca and you deserve it, Lyra. Katulad ko rin, sobra kita mahal. Natigilan ito sa sinabi niya at nagkatitigan sila. Kael? Yes, Lyra? Pwede ba tayo mag-usap after ng family day? Oo naman. Is it a private talk? Oo, sana kung ayos lang naman sa'yo. Walang problema. Ako rin naman, may gusto rin ako sabihin sa'yo. After family day na lang. Nakangiting tumango si Lyra. Teka lang, kukuha lang ako ng plato para may lagay ko na itong mga pagkain na dala mo. Sige. Nagtungo na nga si Lyra sa kusina para ihain ang mga pagkain dala niya. Doon na rin sa bahay nila Lyra kumain ng hapunan si Kael. Pagkatapos nilang mapagkasunduan na sasama siya sa family day ni Luca, ay agad na siyang nagpaalam sa mag-ina niya. See you tomorrow. Paghahandaan natin ang family day na yan. Ibinigay na sa kanya ni Luca ang invitation ng school, kaya alam niya ang flow ng event. Pagdating sa kanyang apartment ay agad niyang tinawagan ang kanyang secretary. Yes, Mr. Aquino? Bungad ng babae sa kanya. Miss Reyes, cancel all my meeting this coming week. Do you understand? Utos niya dito. Pero sir, may importante po kayong meeting this Wednesday. CEO ng Larkin ang makikipag-meeting sa inyo. Miss Reyes, I said cancel all my meetings. I have important to attend next week. For Mr. Larkin, reschedule our meeting. But sir... No buts, Miss Reyes. Agad niyang tinapos ang tawag. For him, family is the top priority. Hindi naman siya mamumulubi kapag nawala ang isa niyang client. Araw ng Sabado, maagang nagising si Kael para puntahan ang mag-ina niya. Ngayong araw sila aalis papunta sa mall para bumili ng mga bagong damit para sa family day. Good morning, Daddy! Masayang bati ni Lucas sa kanya. Good morning, anak. Ang gwapo mo talaga. Mana po ako sa inyo. Mas lalo na lang lumapad ang ngiti niya. Siyempre, anak kita Kayong dalawa, puro kayo kalokohan. Halina kayo sa kusina at kakain na. Tawag sa kanila ni Lyra. Opo, Mama. Tara na po, Dad. Nagluto si Mama ng pancakes. Hinila ni Lucas sa kamay niya patungo sa pagkainan. Pagkatapos sila mag-agahan ay agad silang umalis papunta sa mall. Anak, nakalagay ron sa invitation na may costume party raw. Ano bang gusto mong maging costume natin? Tanong ni Kael kay Luca. Hindi ko alam, Daddy, pero gusto ko yung Happy Family na superhero. Sagot ni Kael. Okay, ang magiging costume natin ay The Incredibles. Ayos ba yun sa'yo, Luca? Yes, Daddy. Kaya lang kulang po tayo ng members.
Wala akong sister at little brother. Don't worry, anak. 5 years from now, sigurado na ako may sister ka na at little brother. Kael! Kung ano-anong nilalagay mo sa utak ng bata. Saway sa kanya ni Lyra na nakikinig sa kanila. I'm not kidding, Lyra. I will make you mine, marry you, and have a family with you. Yan ang pangarap ko. Seryoso niyang sabi. Napatulala na lang si Lyra sa mga sinabi niya hanggang sa malapad itong napangiti. Ang taas ng pangarap mo, Kael. Pabirong sabi sa kanya ng babae. Tama ka, mataas ang pangarap ko. At kahit gaano pa yan kataas, aakyatin ko yan para sa inyo ni Luca. Hinawakan niya ang kamay ni Lyra at marahan itong hinalikan sa noo. Mahal na mahal kita. Bulong niya rito. Hindi na umimik pa si Lyra at hindi na rin niya binitawan pa ang kamay nito. Sa bakanting braso naman ay kinarga niya si Luca para makahanap na sila ng damit na susuotin sa family day. Binilhan din nila si Liam ng damit dahil sasama ito sa kanila sa family day. Walang iwanan sa pamilya. Nang dumating ang araw ng family day, ay handang-handa na si Luca. Inihanda naman ni Lyra ang mga dadalhin nila. Lumabas siya sa kusina para magsimulang magluto. Good morning, Lyra. Si Luca, gising na ba? Nagulat siya nang magsalita si Kael sa kanyang likuran. Good morning. Ang aga mo yata ngayon. Tutulungan kita sa pagluluto ng mga dadalhin natin sa family day. Naisip ko kasi na mas maganda kung tayo magluluto ng pagkain na dadalhin natin. Bibili na lang tayo mamaya ng cake para maging dessert natin. Alam mo kung umakto ka, para mo talagang anak si Luca. Kaya ang swerte ng babae mapapangasawa mo. Yeah, ang swerte mo nga. Nakatitig siya sa mga mata nito. Hindi pa nga kita sinasagot. Kala mo naman sigurado ka ng oo ang magiging sagot ko sa'yo. Lyra, nararamdaman kong malapit ko na makuha matamis mong oo. Kapag sinagot mo ako, isusunod ko kaagad ang kasal natin para wala ka ng kawala. Kael, nasasabi mo lang yan kasi nga hindi mo pa alam ang kwento ng buhay ko. Baka kapag narinig mo kung paano ako nagkaroon ng Luca, mandiri ka at layuan mo ako. I won't do that. I promise, Lyra. Tanggap na tanggap kita. Kahit ang nakaraan mo ay tanggap ko rin. Maniwala ka naman sa akin, Lyra. Hinawakan nito ang kaniyang kamay. Ramdam na ramdam niya ang pagmamahal nito. Pero gusto niya munang sabihin dito ang lahat bago niya ibigay ang kaniyang puso. Magluto na tayo para hindi tayo mahuli sa event mamaya. Sure. Parehong masaya ang mukha nila habang nagluluto. Bago umalis ay sinabi ni Kael na may sasakyan ito, kaya ron sila sasakay lahat. Siyempre hindi pwedeng hindi kasama ang Kuya Liam niya. Yay! Malapit na tayo sa school! Sasabihin ko sa mga classmate ko na si Mama at Daddy ang nagluto ng mga pagkain natin. At siyempre, si Tito Liam ko ang nag-decorate para sa ating family picture. I'm so happy! Sigaw ni Luca. Masaya rin siya para sa anak. Pagdating nila sa San Jose Daycare Center, ay nauna silang bumaba bago si Luca. Pinagtulungan nila ang pagbubuhat ng kanilang mga dala. At ngayon, ang pinakahihintay nating lahat ay ang family picture at ang pagpapakilala ng ating mag-aaral sa kanilang pamilya. Take note, mga parents and guardians, contest po ito, kaya wag mabibigla na may panel of judges tayo. Okay? Handa na ba ang lahat? Tanong ng guro na siyang nag-MC. Handa na! Sabay-sabay na sagot ng lahat. Isa-isa nang tinatawag ang mga bata para ipakita ang kanilang family picture at ipakilala ang bawat kasapi ng kanilang pamilya. And now, it is Luca's turn to introduce his family. A round of applause, please. Nagpalakpakan naman ang lahat, habang siya ay kinakabahan sa sasabihin ng anak. Kinuha ni Luca ang microphone at nagsalita. Hello everyone, I am Luca Santa Maria, and I will introduce to you the members of my family. First, Daddy Kael. Has my daddy. Nagwo-work siya sa malaking airlines company at masarap siyang magluto at love na love niya kami ni Mama. Ito naman si Mama Lyra. Maalaga, mabait at mapagmahal siyang mama. Love na love namin siya ni Daddy. At syempre, hindi ko pwedeng kalimutan si Tito Liam. Siya ang tagapagbantay ko at best friend ko. Mahal na mahal namin siya. Buo ang aming pamilya dahil mahal namin ang isa't isa. Yun lang po, salamat. Nakangiti na pakilala ni Luca sa kanilang pamilya. Nagpalakpakan naman ang lahat. Hindi niya namalayan ang pagtulo ng mga luha mula sa aking mga mata.
Shh! Don't cry. Ang galing ng anak natin. Malang-malas sa'yo. Pagpapatahan sa kanya ni Kael. Salamat, Kael. Naging ama ka ni Luca kahit alam naman nating hindi siya sa'yo nanggaling. Pero kahit ganun, minahal mo pa rin siya at ipinakita ang pagmamahal ng isang ama sa kanya. Sana hindi ka magalit sa akin kapag sinabi ko sa iyo ang totoo. Sana wag mo akong lalayuan. Anong sinasabi mo, Kael? After this event, malalaman mo ang lahat-lahat tungkol sa akin, Lyra. At sana'y maintindihan mo ako kung bakit ganyan ginawa. Naguguluhan ako, Kael. Niyakap lang siya nito at hindi na nagsalita. Nanalo si Luca sa family picture and introduction niya. Marami pang palarong kinahapunan katulad ng sack race, duet singing contest, family dance contest at iba pa. Lahat ng yon ay masaya nilang sinalihan. Kahit hindi sila nananalo sa ibang laro ay ayos lang naman. Ang mahalaga ay sama-sama sila at masaya. Pagkatapos ng event, ay nakatulog agad si Luca habang karga-karga ni Kael. Napagod dito sa sobrang paglalaro. Mabuti na lang at nakakain na ito ng hapunan bago nakatulog. Binihisan at inayos muna ni Lyra ang pagkakahiga ng kanilang anak bago siya nito pinuntahan sa kusina. Gusto mo ba ng kape? Tanong ni Lyra. Wag na. Mag-usap na tayong dalawa, ayos lang ba? Mahina niyang sabi. Sige kung yan ang gusto mo. Alam ko magagalit ka sa ginawa ko. Pero ginawa ko lang naman yun para mapalapit ako sa inyo ni Luca. Ano ba ang ginawa mo, Kael? Hindi kita maintindihan. Ako ang totoong ama ni Luca. Ako ang lalaking nakanig mo 5 years ago. Ano? Paano nangyari yon? Ikaw ang lalaking nagbigay ng 5 million pesos sa akin bago ko iwan sa kama na hindi ko malang nalaman ang pangalan at hindi ko nakita ang itsura. Tapos ngayon babalik ka at sasabihin mo sa akin na mahal mo ako? Baka kaya mo to ginagawa ay para makuha ang anak ko. Hindi ko ibibigay sa iyo ang anak ko. Puno ng galit na sigaw nito sa kanya. Hindi totoo yan. Gusto na kita ng gabing yun. Gusto ko nga sana kausapin ka pagising mo. Kaya lang, something came up. Nakaumatas si Mami. At kailangan ako ni Daddy ng mga panahon na yun. Umabot din ng 5 taon bago nagising si Mami. Kaya nang maging maayos na siya, agad ako umuwi rito sa Pilipinas para hanapin ka. Dahil sa loob ng 5 taon, hindi ka nawala sa isipan ko, Lyra. Ikaw at ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin ang totoo? Alam mo bang nagmukha akong tanga? Alam mo bang natatakot ako na baka hindi mo na ako mahalin kapag nalaman mong naging isang bayaran akong babae? Bakit kailangan mo pang maglihim? Dahil natatakot akong layuan mo. Kaya naisip ko makipaglapit muna sa inyo ni Luca. Sinabi ko sa kapatid mo ang lahat. Kaya lang nakiusap ako sa kanya na huwag munang sabihin sa iyo ang totoo. Ayoko mabigla ka. Alam pala ni Kuya Liam na anak ko si Luca. Kinutsabo mo pa talagang kapatid ko. It's not like that, Lyra. Please, maniwala ka naman sa akin, no? Mahal na mahal kita. Ikaw at ang anak natin. Ano pa ba ang mga kasinungalingang sinabi mo sa amin, ha? Totoo nga bang sa isang malaking airlines company ka nagtatrabaho? Yes, doon ako nagtatrabaho. I am the CEO of the airline company. Sagot niya rito. Ano? Ganun ka kayaman? Kaya pala madali lang sa'yo nang magbigay ng 5 million pesos. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa binigay mo at nakatulong yun sa pagpapagamot ni Kuya Liam. Pero ang itago sa akin ang totoo, hindi kita mapapatawad. Niloko mo ako. Lyra, please. Huwag mo naman ako itulak palayo. Umuwi ka na. Salamat sa araw na to, ha. Pinasaya mo ang anak ko. Anak natin, Lyra. Matalim siya nitong tiningnan bago tumayo at pumasok na sa silid nito. Malalim siyang napabuntong hininga. Galit sa'yo ang kapatid ko, pare. Pero alam kong mawawala rin ang galit niya. Suyuin mo lang siya. Biglang sabi ni Liam. Yan naman talagang gagawin ko. Hindi ko siya titigilan hanggat hindi niya ako patatawarin. Determinado niyang sabi. Support kita, pare. Alam ko namang mahal na mahal mo ang mag-ina mo. Salamat, pare. Tinapik nito ang balikat niya bago ito lumabas. Umuwi na rin siya para makapag-isip ng plano kung paano susuyuin si Lyra. 2 buwan ang matuling lumipas at nanunuyo pa rin si Kael kay Lyra. Minsan ay pinapansin siya nito pero mas madalas na hindi.
Palagi yatang may toyo ang babaeng yun. Naiiling niyang sabi. Nasa buns ng mga magulang niya at gusto ng mga ito na makita si Luca at ang babaeng nagpapabaliw sa kanya. Alam ko na. Sigurado akong hindi na ako tatanggihan ni Lyra kapag ginawa ko to. Sabi niya sa sarili. Kinutsaba na naman niya si Liam. Pinakuha niya rito ang birth certificate ni Lyra. Kung hindi siya madadaan sa santong dasalan, dadaanin ko siya sa santong paspasan. Makalipas ang 1 linggo ay handa na ang marriage certificate nila ni Lyra. Araw yun ng Sabado at sinabi niya sa mga magulang na mamamanhikan na sila kina Lyra. Sinabi niya ang plano sa mga ito at agad namang sumang-ayon ang mga ito sa kanya. Kasama rin nila si Judge Lorenzo. Ito ang magkakasal sa kanila. Nagpa-cater siya. Kapag naikasal na sila ni Lyra, ay pakakainin niya ang buong San Jose. Pagdating sa bahay ni Lyra ay agad siyang hinarap ni Liam. Magandang umaga, Liam. Nandito kami para mamanhikan sa kapatid mo. Sabi niya. Tuloy kayo. Lyra, may bisita ka. Sigaw ni Liam. Iginaya niya papasok sa loob ang kanyang mga magulang. Good morning po. Ano po ang atin? Magalang na tanong ni Lyra sa mga magulang niya. Good morning, Iha. Ang ganda mo naman pala. Kaya pala patay na patay itong anak namin sa'yo. Komento ng kaniyang ina. Ma'am naman. Napapakamot niyang saway rito. Ano pong kailangan niyo? Maupo po muna kayo. Salamat, Iha. Nandito kami para mamanhikan sa'yo. Itong anak ko kabado. Hindi na mapakali at hindi mo pa raw siya napapatawad. Deserve niya po yun. Sa hindi pagsasabi agad ng totoo sa akin. Well, I agree with you, Iha. Nagsinungaling siya sa'yo, kaya dapat lang naparusahan mo. But Iha, mahal na mahal ka ni Kael. We know him. At saka kung hindi ka niya mahal, hindi yan magmamakaawa sa amin na samahan namin siya. Para mamanhikan rito. Mahal ko naman po si Kael. Hindi na niya pinatapos pa si Lyra sa pagsasalita at mabilis niyang sinunggaban nito ng halik sa labi. Medyo napatagal ang halik niya rito dahil matagal na niya yung pinipigilang gawin. I love you more, Lyra. Let's get married, please. Sinabi ko lang na mahal kita pero hindi pa kita sinasagot. Muli niya itong hinalikan sa labi. Just marry me, please. Mamahalin kita at hindi na ako magsisinungaling pa sa'yo. Paano pa ako makakahindi? Sinabi ni Kuya Liam na nagpagawa ka ng marriage certificate natin at pipirma na lang ako. Tsaka dinala mo pa talaga mga magulang mo at may kasama ka pang judge. Pinaghandaan mo ba talaga ang araw na to? Naniningkit ang mga matang tanong ni Lyra sa kanya. Napakamot na lang siya sa kanyang ulo. Ayoko nang makawala ka pa sa akin. Kaya kahit simple lang, gusto kong ikasal tayong dalawa. Isusunod din natin ang kasal sa simbahan. Ang bilis mo ah. Dinadaan mo ako sa biglaan para hindi ako makatanggi. Siyempre naman, miss na kita eh. Ayoko nang tumagal pa ang tampo mo sa akin. Ano? Pakakasalan mo na ako? Halos maglumuhod siya para lang pumayag ito. Oo na, magpapakasal na ako sa'yo. Mukhang wala na akong kawala oh. Nagpipigil na ng ngiti na sagot nito. Do you love me, Lyra? I love you, Kael. Hahalikan na sana ni Kael si Lyra nang dumating ang kanilang anak. I love you, Daddy and Mama! Sigaw ni Luca. Pareho naman silang natawa ni Lyra. Ikinasal nga sina Lyra at Kael. Naging saksi nila ang kapitan ng barangay San Jose, si Liam at ang landlady ng apartment na tinutuluyan ni Kael. Masayang-masaya ang mga magulang niya dahil sa wakas ay nakilala na ng mga ito ang nag-iisang apo ni Luca. Makalipas ang 2 buwan ay ikinasal na sa simbahan sina Kael at Lyra. Ibinenta na rin nila ang bahay sa San Jose at lumipat na sa Tandang Sora subdivision. Siyempre hindi mawawala si Liam dahil ito na lang ang tanging kadugo ni Lyra bukod sa kanyang anak. Napangiti si Lyra nang makita ang resulta ng pregnancy test. Buntis na ulit siya sa anak nila ni Kael. Babe, may sasabihin ako sa'yo. Nakangiti na sabi niya sa asawa. Ano yun, babe? Seryoso ang mukha nitong tanong. Buntis ako. Magkakaroon na ng kapatid si Luca. Talaga? Yes! Yes! Ang galing ko talaga maka-bullseye. Sigaw ni Kael. Mariin siya nitong hinalikan sa labi. Mahal na mahal kita, Kael.
Mahal na mahal din kita, Lyra. Muli ay naghinang ang kanilang mga labi. Lumipas pa ang ilang taon ay patuloy sa paglaki ang pamilya ni Nakael at Lyra. Naging masaya ang kanilang pagsasama kahit nga ba may mga problemang dumarating sa buhay nila. Ang alam lang nila ay patuloy nilang papanindigan ang isa't isa sa hirap man o ginhawa. The End. Kung nagustuhan nyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!